Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Kabanatuan. Welcome home. Hallelujah. Ready na tayo to receive the word of the Lord. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 hanggang 10. Sabi po dito, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Verse 10, "That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, I am strong." If you need a title for today's message, kung kailangan niyo po ng title, if you're not a note taker, pinamagantan ko po siyang, "Don't waste your pain." Don't waste your pain. Don't waste your pain. Alam niyo po, may mga bagay sa buhay natin na kung pwede lang, burahin. Kung kaya lang natin, sana binura na po natin. Sana hindi na nangyari yon. Sana hindi na tayo nasaktan. Sana hindi tayo nagkamali. Sana hindi tayo dumaan sa season na yon. Sana hindi tayo nagkasakit. If we had the power to delete pain, ginawa na natin. Kasi sino ba naman yung gustong masaktan? Walang gustong ma-reject. Walang gustong maiwan. Walang gustong mag-fail. Walang gustong mawalan. Pero lahat tayo, sa ayaw mo man o sa gusto, dadaan sa pain. And let's be honest, ganito ang execution ng pain sa atin. Yung akala mong siya na, pero isang buwan lang pala. Yung pinagkatiwalaan mo, pero ikaw yung niloko. Yung ginawa mo naman lahat, pero hindi pa rin sapat. Yung pamilya mo, hindi buo. Yung may pangarap ka, pero parang paulit-ulit kang bumabagsak. Yung may nagsabi sa'yo ng masasakit na salita, at hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Yung ikaw yung strong para sa lahat, breadwinner ka, nagpo-provide ka para sa lahat, pero wala man lang nagiging malakas para sa'yo. Yung gusto mong mag-move on, move forward, pero meron pa rin humihila sa'yo pabalik. Iba-iba man yung pain natin, iisa lang ang tanong natin, Lord, bakit? Magkakaiba man yung way ng pain kung paano siya dumarating sa ating buhay. Magkakaiba man yung execution ng pain sa ating buhay. Pero isa pa rin yung tanong natin, Lord, bakit? But what if yung gusto mong burahin na pain, yun pala yung gustong gamitin ng Diyos? Mga kapatid, kailangan nating maintindihan ano ba talaga ang pain. Let us put in the comment section, pain. Kapatid, pain is not just a feeling. Pain is not just an emotion. Pain, it's not just nasaktan ako. Pain is a signal. Sabihin nga po natin, signal. Signal na merong nangyari. Signal na merong nawala, praise the Lord. Signal na may nasira. Kapag nasaktan ka, hindi lang naman katawan mo ang nagre-react. Kapag merong presence of pain sa iyong buhay, pati puso mo, pati isip mo, pati identity mo minsan, nahihirapan. That's why pain is sometimes powerful. Kasi kaya niyang baguhin kung paano ka mag-isip, paano ka mag-react, at paano ka makitungo sa iyong kapwa. Kung paano ka magtiwala, kung paano ka magmahal, naapektuhan yan how you respond to pain. Now, here's the question. Bakit ba merong pain? Why? Because pain is a part of a broken world. Hindi ganito ang original design ng Diyos. Walang betrayal, walang rejection, walang pagkawala. Pero dahil sa kasalanan, nasira ang mundo. Kaya merong sakit, kaya may injustice, kaya may heartbreak. Halimbawa, sino po dito yung kagaya ko na sumasakit ang ulo? No?
O kayo po yung sakit ng ulo? Hallelujah. Di ba kapag masakit po yung ulo natin, hindi ibig sabihin na nasa ulo agad yung problema. Kasi baka kulang ka sa tulog, nagpuyat ka, or stress ka, or dehydrated ka. And minsan, halimbawa, out of nowhere, biglang sumakit yung tiyan mo, iisipin mo, yung tiyan mo yung reason. Pero ang totoong reason kung bakit masakit yung tiyan mo, maybe baka meron kang nakain na naging dahilan kung bakit sumakit ang iyong tiyan. Ibig sabihin, yung pagsakit ng iyong tiyan ay outcome ng isang activity na akala mo normal at okay lang naman. At ganon din sa buhay. Pain is a signal. Whenever na naka-experience tayo ng pain, ibig sabihin, that pain meron siyang underlying reason. Meron siyang underlying issue. Signal siya, yung pain is a signal na merong nasira. Pain is a signal na merong nasaktan. Pain is a signal na merong hindi na-process. Pain is a signal na merong kailangang ayusin. So instead of asking, paano ko tatakpan yung pain ko? The better question is, anong pinapakita ng pain na to sa aking buhay? Now, I will share 3 points mga kapatid about pain. And number 1, pain is real. Pain is real. Lagay po natin sa comment section, pain is real. You cannot deny it. Well, in fact, balikan nga natin na yung 2 Corinthians chapter 12, 2 Corinthians chapter 12, verse 9 hanggang 10. Pain is real. Sabi ni Apostle Paul, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Now, what's the context? Si Apostle Paul, kung aangat po natin yung basa sa verse 8, sabi niya, nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Hindi na-specify kung anong klaseng thorn yan, tinik sa laman. It could be a mental, physical, emotional. But based on this context, si Paul nakaranas ng persecution, difficulty, and hardships. And sabi ng scripture, 3 times niyang pinag-pray yan sa Panginoon. At ang sagot ng Panginoon, He said to me, my grace is sufficient. Ilagay nga po natin sa comment section, sufficient. Pag sinabi nating sufficient, hindi kinakapos. Hindi magkukulang. Palaging sapat. Sufficient. In essence, nung nagpe-pray si Apostle Paul, Lord, pwede bang tanggalin mo yung thorn in the flesh? But God answered and said to Apostle Paul, sabi, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In essence, hindi tinatanggal yung presence ng weakness. Hindi tinatanggal yung presence ng pain. Hindi dinedeny na merong pain. Ibig sabihin, totoo yung pain. The presence of pain is real. Pero yung strength na nanggagaling sa Diyos ay totoo din. Amen? Ibig sabihin, hindi ka palaging malakas. May mga pagkakataon na maghihina ka. May mga pagkakataon na magtatanong ka. May mga pagkakataon na mauubusan ka ng mga Bible verse na pwede mong ibala. May mga pagkakataon na baka matempt ka. May mga pagkakataon na wala na yung eagerness mo sa ministry. May mga pagkakataon na mapapagod ka. Pain is real, pero totoo din yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Amen. Pain is real. Mga kapatid, pain is not imagination. Hindi siya exaggeration. Hindi siya pagiging maarte. Pain is real, and the problem is, minsan tinuturuan tayo ng mundo to suppress the pain. Be strong, move on, okay lang yan. Pero ang totoo, nanay ka man or tatay, ikaw man yung breadwinner sa iyong pamilya, ano man yung status mo ngayon, especially if you are a hardworking mom, a hardworking dad, kapatid, ang katotohanan, hindi talaga tayo okay. There's a presence of pain sa ating buhay because pain is real. You cannot deny it. You can fake it. Pwede mong i-post sa social media all the good things and happenings in your life, but you cannot deny it. Hindi mo maitatago yung katotohanan that you are experiencing something serious. Because you can function but still be hurting. You can show up but still be broken. You can smile and still carrying something heavy inside. Ibig sabihin, pwede kasi naglilingkod ka. Pwede kasi na nag-show up ka. Pwede kasi na meron kang ginagawa na pinagpapatuloy mo naman, pero meron pa ring presence of pain. Because pain has a way of hiding. Hindi siya laging obvious.
Hindi siya laging nakikita. Because you can be winning on public and still be bleeding in private. Mga kapatid, pwedeng meron kang trabaho. Araw-araw kang pumapasok, pero gabi-gabi ka namang hindi mapakali. You can have a family, pero pakiramdam mo mag-isa ka. You can be serving, pero deep inside, pagod na pagod ka na. You can be surrounded by people, pero wala kang mapagsasabihan ng totoo mong mararamdaman. And here's the tension. Nakikita ng mga tao yung iyong strength, nakikita ng mga tao yung iyong paano ka mag-perform, nakikita ng mga tao kung paano ka ngumiti, nakikita ng mga tao kung paano ka mag-show up, pero hindi nila nakikita ang iyong struggle. And deep inside, you're not okay because pain is real. At dito ka nagtatanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit hindi pa ako okay? Bakit ang tagal bago gumaan? Akala natin, kailangan nating itago yung pain para maging strong. Pero ang totoo, hindi ini-ignore ng Diyos yung pain mo. God is not intimidated by your pain. God is not offended by your pain. God is not surprised by your pain. In fact, God meets you in it because what you try to hide, yung anumang gusto mong itago, gustong i-heal ng Diyos. Kaya kung pain lang yung makikita mo, you will get stuck into it. Kung pain lang yung mararamdaman mo, you will be defined by it. But what if your pain is not just something that you feel, but something that God wants to use? 2 Kings chapter 5, verse 1. 2 Kings chapter 5, verse 1. Mga kapatid, we established already that pain is real. You cannot deny it. Ikaw man ay naniniwala sa Diyos or hindi, there's a season or maybe you are facing right now a pain, a type of pain sa iyong buhay. Relational, sa pamilya, financially, mental, emotional. There's a type of pain sa iyong buhay. You cannot deny it because pain is real. And there's a story in the Old Testament. In 2 Kings chapter 5, verse 1, lagay natin sa screen na, sabi sa 2 Kings chapter 5, verse 1, now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded. Because through him, the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Napansin nyo ba yung detail? Basahin natin ng mabagal. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded. Because through him, the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier. Recognizable. Ibig sabihin, pambihira yung kanyang katangian. But he had leprosy. Ang ganda ng mga sinabing description kanina kay Naaman. Commander, a great man, highly regarded, victorious, valiant soldier. Pero meron siyang pain. Meron siyang issue. Meron something sa kanyang sarili na laban niya. Meron siyang ketong. Meron siyang sakit sa balat. Meron siyang leprosy. Kasi po pwede na meron kang ginagawa for the Lord. Pwede na meron kang ginagawa for your family. Pwede na meron kang ginagawa for your ministry at sa iyong sarili. Pero ang katotohanan, meron kang pinagdadaanan na hindi mo masabi sa ibang tao. Mga kapatid, pain is real. Si Naaman, commander yan. Sundalo yan. Malakas yan. Influential yan. Authoritative yan. Pero bakit ganon? Merong issues sa kanya. Meron siyang pinagdadaanan. Kasi pwede kang winning on the outside, pero weeping on the inside. Pwede kasing nananalo ka sa labas. Pero ang katotohanan, you cannot hide it, mga kapatid. That pain is real. That pain is real. Pero ang totoong katotohanan, hindi lang totoo yung presence of pain. Hindi lang totoo yung presence of pain. Pain is real and pain has a purpose. Number 2, nak, pain has a purpose. Sabihin niya po natin, purpose. Purpose.
Hindi lang real ang pain, merong purpose ang pain. Kasi ang instinct natin kapag nasasaktan tayo, iwasan, umiwas. Lord, alisin mo to. Lord, ayoko na dito. Lord, bakit ang taas ng diesel? Lord, bakit ako pa? Parang tinitreat po natin yung pain, parang isa siyang problema na dapat nating lampasan. Pero sa kingdom ng ating Panginoon, pain can be a process because pain has a purpose. We established already that pain is real. You cannot deny it. Pero dahil totoo ang pain, meron din siyang purpose. Now, tayo po mga kapatid, tayo mga nilikha ng Panginoon, meron tayong purpose. Tayong mga creation, meron tayong purpose, at ang nagbibigay ng purpose natin, yung Creator. Ibig sabihin mga kapatid, yung purpose ng buhay mo, hindi man-made. Yung purpose ng buhay mo, God-given. Again, yung purpose ng buhay mo, hindi mo gawa-gawa lang. Yung purpose ng buhay mo, galing sa Diyos. Kaya minsan, ang ginagawa natin, we are searching, looking, striving for answers, at sinusubukan nating hanapin, mga kapatid, sinusubukan nating hanapin sa creation din yung purpose natin. Mapapagod ka kakahanap ng purpose sa ibang tao. Mapapagod ka kakahanap ng purpose sa ibang bagay, sapagkat yung purpose mo hindi manggagaling sa iyo o sa ibang tao. Yung purpose ng buhay mo ay galing sa Diyos, God-given. Proverbs 19:21, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ibig sabihin, merong original intent ang Diyos. Meron siyang original intent. Meron siyang dahilan kung bakit kanya nilikha. Hallelujah. Hindi ka ba na-amaze doon? Sa dami ng dahilan na ginawa mo, di ba doon sa may Starbucks planner mo, naglagay ka ng mga New Year's resolution mo na hanggang January 4 mo lang naman nagawa. Bakit ba January 4? Diba? Nung January 5 na hanggang ngayon, hindi mo na nagagawa. Diba? Ang dami mong plano, pero walang nangyayari minsan sa mga plano mo. Pero buti na lang, mas matindi yung purpose ng Diyos. Alam niyo po, usong-uso ngayon yung live selling. Diba? Sa mga nasa TikTok, good afternoon po sa inyo, happy Sunday, thank you for joining us. Pasensya na kung medyo awkward yung view nyo ngayon. No, pero kung gusto niyo po magkaroon ng much better view, I encourage you to switch sa Blue app. Jesus is Alive, Cabanatuan City. No, thank you sa mga kasama po natin, hundreds of them joining sa TikTok Live. Now, wala akong nakita sa TikTok na nagla-live sell. Oh, bilhin na kayo, add nyo na sa yellow basket nyo. Pampabuti. Wala akong nakita sa TikTok Live nagbebenta pampabait. Add nyo na to sa add to yellow basket na pampabait. Wala rin ako nakita sa TikTok nagbebenta pampawala ng kasalanan. Wala rin ako nakita nagla-live sa TikTok nagbebenta ng kapayapaan. Kasi yung kabutihan, yung kapayapaan, yung pampawalan ng kasalanan at buhay na walang hanggan, hindi mo mahanap sa tao. Yan ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, yung buhay mo, merong purpose. At yung purpose na yon galing sa Diyos. Ganon din sa pain. Your pain has a purpose. Hindi yan papahintulutan ng Diyos nang walang dahilan. Hindi yan iaalaw ng Panginoon nang wala lang. Ibig sabihin, kailangan nung madiskubre. Ano ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon? Bakit nandyan ka sa sitwasyon na yan? Bakit ba inalaw ng Diyos na pagdaanan mo yan? Now, kung babasahin po natin yung 2 Kings chapter 5, bignan nga natin na yung verse 2. We established already na si Naaman, meron siyang leprosy. Now, meron silang naging bihag na babae, sabi dito, now bands of raiders from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. Nagkaroon sila ng bihag na babae, at itong bihag na babae na to, sabi ng scripture, patignan natin sa verse 3, she said to her mistress. Okay, baka magulat po kayo, bakit mistress? Because in the old English term, ang ibig sabihin ng mistress, bossing na babae. Ibig sabihin yung among babae. She said to her mistress, sinamin niya dun sa asawa ni Naaman, if only my master would see the prophet who is Samaria, he would cure him of his leprosy. Sabi ng babae na nabihag na to, kung malalaman lang ng master na to, kung malalaman lang ni Naaman na mayroong nagpapagaling sa Samaria,
Gagaling talaga siya. Now, nabalitaan niya ni Naaman. At pumunta si Naaman dun sa kanyang hari. At nirequest niya dun sa hari, boss, pwede ka bang gumawa ng endorsement letter? Pupunta ako ng Israel at sasabihin ko dun sa hari nila na pagalingin ako. Gumawa ng letter, nagbaon si Naaman ng shekels, ng silver, ng gold. Ibig sabihin, nagbaon siya ng mga ginto, ng kayamanan, at pumunta siya dun sa hari na yon ng Israel. Pagdating niya dun sa hari ng Israel, sinabi ni Naaman, sabi dun sa sulat, ikaw ay merong kapangyarihan na magpagaling. Sabi nung hari, teka lang, hindi ako Diyos na merong kapangyarihang bumuhay at bumawi ng buhay. Pinunit pa nga nung hari yung kanyang mga damit. Nabalitaan niya nung propeta. At yung propeta ang pangalan, Elisha. Okay? Si Prophet Elisha, nabalitaan niya at sinabi niya, mahal na hari, huwag ka magluksa dyan. Huwag mo muna silang pauwiin. Sabihin mo na meron talagang prophet dito para makita nila na si Yahweh nagpapagaling. Ang Diyos natin nagpapagaling. Pero tignan niyo mga kapatid, ano yung naging reason bakit nakilala ni Naaman na merong nagpapagaling sa Israel? Ano yung reason bakit na-encounter ni Naaman si Elisha? Di ba dahil dun sa captive na bata? Dun sa batang babae? Okay? Yung servant girl, hindi siya powerful. Hindi rin siya influential. Hindi rin siya visible. In fact, biktima siya. Captured siya. Kinuha sa pamilya, dinala sa ibang lugar. At kung ikaw yon kapatid, pwede mong sabihin, after ng ginawa sa akin, tutulungan ko pa ba siya? Sasabihin ko pa ba na mayroong pwedeng magpagaling sa kanya sa Israel o Samaria? Bahala siya sa sakit niya. Deserve niya yan. Pwedeng yun yung maging mindset ng babae. But because pain has a purpose, hindi yun yung nangyari. Yung batang kinapture, yung batang nasaktan, siya pa yung ginamit ng Diyos. Yung bata na merong dahilan para maging bitter, pinili maging vessel. At ito po yung katotohanan mga kapatid. God can use your pain as someone else's answer. That situation we're in, yung sitwasyon na meron ka ngayon, kahit gaano mo man nirereklamo yan, pwede yung gamitin ng Diyos para maging blessing sa ibang tao. That failure, kapatid, that unmet expectation, that disappointment, hallelujah, that bad medical report, yung nilalaban mo ngayon sa korte, pwedeng gamitin yan ng Panginoon as a testimony sa ibang tao na buhay ang Diyos, na nagpapagaling ang Diyos, na merong hustisya sa Diyos, na merong kasagutan sa ating Panginoon, na merong kalakasang nanggagaling sa Diyos. Pain has a purpose. Minsan iniisip mo, Lord, bakit ko ito pinagdadaanan? Pero hindi mo nakikita, meron kang tinutulungan sa pamamagitan nito. Because your pain can produce perspective. Your pain can produce compassion. Your pain can produce wisdom. Kaya minsan yung mga taong dumadaan sa matinding sakit, sila pa yung may puso para sa iba. Yung dumaan sa rejection, siya yung marunong umitindi. Yung dumaan sa failure, siya yung marunong mag-encourage. Yung dumaan sa heartbreak, siya yung marunong magmahal ng tama. Because pain, if surrendered, becomes purpose. Kaya sabi ni Apostle Paul, my power is made perfect in weakness. Sabi sa kanya ng Panginoon, my power is made perfect in your weakness. Most of the time, iniiwasan mong maging mahina. Hindi mo kinakwento sa iba yung iyong pagiging mahina. Pero yung kahinaan mo, opportunity ng Diyos para ipakita sa iyo kung gaano siya kalakas sa iyong buhay. Naalala niyo yung John chapter 9, yung bulag? Di ba? Sila Jesus noon, nagpapagaling series of miracles, then meron silang na-encounter na bulag, unnamed. No? For years, bulag itong lalaki na to. Since nung pinanganak siya, wala siyang pangalan, but na-define siya because of his sickness, because of his disease. And itong mga disciples, out of curiosity, tinanong nila si Jesus, Jesus, sinong may kasalanan? Bakit siya bulag? Siya o ang kanyang mga magulang? Sabi ni Jesus, bulag siya, meron siyang kapansanan, or in essence, meron siyang pain, hindi dahil makasalanan siya o ang kanyang mga magulang. Meron siyang pain kasi para ma-reveal yung power
and glory ng Panginoon sa kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi man maalis agad yung weakness mo, pero kayang gamitin ng Panginoon yung pain and weakness mo for His glory. So the question right now nagbabago. Hindi ka na magtatanong, bakit ako nasaktan? Ang itatanong mo na, Lord, yung sakit ko na to, yung story ko na to, yung failure ko na to, yung pagbagsak ko na to, yung wrong decisions ko in the past, yung nangyari 5 years ago, Lord, that pain, that mess, that disappointment, that failure, that weakness, Lord, saan mo na siya gagamitin? Because your pain has a purpose. Sa mga tao, sa Blue Up at sa TikTok na naniniwala na yung pain nila merong purpose, magsabi ng Amen. Amen. 3 seconds, type nyo po sa comment section, praise Jesus. Praise Jesus. Amen? Pero ito problema. We established already that pain is real. We established already that pain has a purpose. Pero kahit merong purpose ang pain, kung mali ang response mo, mawawala yung purpose nito. Again, kahit may purpose ang pain, kung mali yung response mo, mawawala ang purpose nito. Number 1, pain is real. Number 2, pain has a purpose. And number 3, pain requires surrender. Pain requires surrender. Lagay nga po natin sa comment section, surrender. Okay na okay sa'yo. Pastor, maraming salamat. Meron palang purpose yung pain. Pero huwag kang mag-dwell doon. Huwag kang huminto doon sa purpose. Pag-usapan natin ngayon yung surrender. Kasi okay pa sana kung may purpose ang pain. Pero bakit ganon? Ang hirap i-process. Because pain demands surrender. Balikan natin si Naaman. Basahin natin yung 2 Kings chapter 5 verse 9. Okay? Pagdating niya dun sa hari, sabi ng hari, hindi ako nagpapagaling si Yahweh. Pinunit niya yung kanyang damit. Sabi ni Elisha, wag mo muna silang pauwiin, wag mo muna silang i-reject. Kasi meron, para makita nila na merong makapangyarihang Diyos na nagpapagaling sa Israel. Kaya pumunta siya kay Elisha. Okay? Sabi sa verse 9, So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Okay? Pumunta sila dun sa bahay ni Elisha at dun sa pintuan, ang expectation ni Naaman, pupuntahan siya ng propeta. Ang expectation ni Naaman, lalabas si Elisha para pagalingin siya. Kakausapin siya, papagalingin siya, ibibigay niya yung gold, then uuwi na siya na magaling. Yun yung kanyang expectation. Pero iba po ang nangyari. Basahin natin yung verse 10. Elisha sent a messenger to say to him. Grabe to, no? Because ceremonially, unclean, eto pong si Naaman. Kaya hindi siya pwedeng lapitan. Kaya nag-send ng messenger, ang expectation ni Naaman, si Elisha yung kanyang makakatagpo at makakausap. Pero ang binigay, messenger. At ang sabi ng messenger, go, wash yourself 7 times in the Jordan River, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Sabi nung messenger ni Elisha, pumunta ka dun sa ilog Jordan, lumublob ka ng 7 ulit, in short, maligo ka, pag-ahon mo, gagaling ka na. Pag-ahon mo, magaling ka na. Pero si Naaman, nagalit. Bakit? Kasi hindi yun yung kanyang expectation. Okay? Sabi, nabanggit natin kanina, we established already that pain is a signal of an underlying issue. Pain is a signal of an underlying reason. Kaya paulit-ulit siyang bumabalik kasi merong hindi nadidil. In essence, halimbawa, palagi ka nang inuubo. 2 weeks na yung ubo mo, ayaw mo magpa-check up. Kasi para sa'yo normal lang. Hanggat ma-pride ka na ayaw mo magpatingin sa doktor,
Kasi 2 weeks na yan, hindi ka gagaling, hindi ka mabibigyan ng reseta. Come on now. Ibig sabihin sa buhay natin, may mga pain tayo na paulit-ulit tayong dumadaan sa cycle na yon because ang nauuna, hindi surrender. Ang nauuna, alam nyo na kung saan papunta. Kapit kayo sa upuan, papunta na sa iyo preaching. Pride. Lagay natin sa comment section, pride. Pride. Sabi dito sa verse 11 na, but Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Grabe to si Naaman, ano? Dahil general siya, dahil meron siyang authority and meron siyang influence, ang nasa isip niya, akala ko, sabi ni Naaman, lalabasin niya ako, tapos, tatawag siya sa pangalan ng Panginoon, i-wave niya yung kanyang kamay, itatapat niya dun sa part na meron akong sugat, tapos gagaling ako. Akala ko yun yung gagawin niya. Pero hindi yun yung nangyari. Hindi puro yun yung nangyari. Ang expectation niya, big moment, eto na. Akala niya merong grand entrance. Akala niya merong special treatment. Parang ganito, lalabas yung prophet, magpe-pray, tapos biglang gagaling na siya. Pero anong ending? Ano pong ginawa ni Elisha? Wala. Hindi man lang lumabas si Elisha eh. Ang lumabas, messenger eh. At yung messenger, nagpadala pa ng message. Ang sabi, pumunta ka sa Ilog Jordan. Now, sabi pa dito, sa verse 12 na, sabi ni Naaman, in essence, bakit sa Ilog Jordan pa? Pwede, ang dami-daming dagat sa La Union, sa Batangas. Bakit sa Ilog Jordan pa? Are not Abana and Parfar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in rage. Sabi ni Naaman, bakit ganun? Bakit sa Ilog Jordan pa? Marumi po kasi yun eh. Wala bang ibang mas magandang ilog? Doon sa mga ilog doon sa Damascus, sa Abana and Parfar? In essence, hindi ko ba deserving na mas malinis na tubig? Sabi sa verse 13, no, yung mga servant na kasama na ni Naaman, sabi, Naaman's servants went to him and said, my father, boss, alam ko, malayo na yung naabot mo. Valiant soldier ka, pinagtatagumpay ka, kilala ka, sikat ka, may authority ka, may influence ka, may pera ka. Boss, kaso nga lang, meron kang leprosy. Ikaw yung may kailangan. Merong inutos sa'yo. Ang simple lang ng utos, lulublob ka lang. My father, if the prophet have told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed? Boss, ang inutos lang sa'yo, pumunta ka sa Ilog Jordan, lulublob ka lang. Hindi ka na inutusan na maglakbay ka ng 10 bundok. Hindi ka na inutusan na kumain at bumuga ng apoy. Come on now. Wala nang pinagawa sa yung mahirap. Ang gagawin mo na lang, lumublob ka dun sa tubig. Nagre-reklamo ka pa. Nako, tignan mo nga yung katabi mo. Parang papunta na sa kanya yung preaching. Kasi marami sa atin, lumalapit sa Diyos. Parang si Naaman. Lumalapit naman talaga sa Diyos. Nagsisimba, nagpe-pray, nagbabasa ng Biblia, pero nung merong instruction ang Diyos, ayaw tanggapin. Lumalapit ka sa Panginoon because you have that pain. No, Lord, because my pain has a purpose right now, lalapit ako sa iyo. Okay? Kasi sabi ni Pastor, yung purpose, hindi man-made. Ang purpose, God-given. Nung paglapit mo sa Diyos, meron siyang instruction sa iyo na para gumaling ka, patawarin mo. Nung narinig mo yon, teka lang, galing ba sa Diyos yon? Minsan, merong instruction ang Lord sa iyo, sobrang simple, pero because of pride, ayaw mong gawin. Pain is a signal of an underlying issue, and that issue is pride. Because you want control. Kaya paulit-ulit kang dumadating doon sa pain na yon, recurring circumstance sa iyong buhay, hindi mo maiwan at hindi mo maiwasan. Why? Because merong pride. Merong pride. Parang si Naaman. Diba? Nagre-request pa siya. Pero sabi ng mga servant niya, buti na lang, no? Very important din. No? Uso ngayon yung mentor-mentor eh. No? Nabalitaan niyo ba yun? Very important din kung sino yung mga taong nakasurround sa'yo.
Very important din kung sino yung counsel mo. Very important din kung tama pa ba o mali ginagawa natin. Kaya if you need a connect group, a group of people that can pray with you, I encourage you to sign. Mag-sign up po kayo dun sa ating connect group. Mayroon pong link dito sa comment section. Sa mga nasa TikTok po, i-direct message nyo po itong account. Nang sa gayon, ma-add po namin kayo sa ating online community group chat. Salamat po sa Panginoon. In essence, mga kapatid, it's very important that you understand that your pain has a purpose. But your pain requires surrender. Your pain requires surrender. Imaginein mo yon, isang commander, respetado, powerful, tapos sasabihin lang, maligo ka. Sabihin mo yung katabi mo sa kanan, maligo ka. Hindi siya natuwa. Na-offend siya. Sabi niya, I thought ganito yung mangyayari. I thought mas special. I thought mas dramatic. And that's the problem, mga kapatid. Minsan hindi tayo gumagaling hindi dahil walang power ang Diyos. Unlimited ang power ng Panginoon. Minsan hindi tayo gumagaling of that pain. Why? Kasi meron tayong sariling expectation. Meron tayong sariling expectation. May gusto kang paraan, pero iba ang paraan ng Diyos. Pain reveals something in us. Not just weakness, but pride. Because deep inside, gusto natin ng control. Gusto natin tayo yung masusunod. Gusto natin tayo lang ang komportable. Gusto natin mas mabilis. Pero ang process ng Diyos, hindi laging komportable. Hindi laging mabilis. Hindi laging logical. Lord, ayusin mo yung buhay ko. Pinagpipray mo sa Panginoon, Lord, ayusin mo yung buhay ko. Pero ayaw mo namang baguhin yung habits mo. Lord, heal me. Pero ayaw mo namang magpatawad. Lord, gamitin mo ako. Pero ayaw mo namang magpakumbaba. Gusto mo ng miracle pero ayaw mong ng process. Gusto mo ng success pero ayaw mo ng process. Your pride can delay your healing. Again, your pride can delay your healing. Third time is a charm. Your pride can delay your healing. Kasi pinapasuko na, hawak-hawak mo pa. Pinapalet go na, dapat na magpakumbaba. Pastor, siya yung unang naka-offend. Siya yung unang namblock. Siya yung unang di namansin. Bakit ako yung unang mag-approach? Bakit ako yung unang magpapatawad? Kapatid, simple lang yung pinapagawa ng Panginoon. Pain is real, pain has a purpose, and pain requires surrender. Amen? Your pride can delay your healing. Hindi dahil ayaw kang pagalingin ng Diyos, kundi dahil ayaw mong sumunod. Kundi dahil ayaw mong sumunod. Ano sabi sa verse 14 na? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. Lagay po natin sa comment section, 7. Ilang beses po? 7. As the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Nung unang lublob ni Naaman, pag-ahon niya, pagtingin niya sa balat niya, ganun pa rin naman. Paglublob ni Naaman, pag-ahon niya, pangalawang beses, ganun pa rin naman. Pangatlong lublob niya, pag-ahon niya, ganun pa rin naman. Pang-apat na lublob niya, naisip niya, pinagtitripan na lang yata ako ng mga to, parang hindi naman totoo, uuwi na ako. Pero dahil ibinaba yung pride, pang-lima, ganun pa rin naman. Pang-anim, ganun pa rin naman. Kung ikaw si Naaman, mula una hanggang pang-anim, walang nangyayari, manghihina yung loob mo. Pero mga kapatid, don't stop at 6. Ibig sabihin mga kapatid, in essence, yung miracle, yung healing, hindi dahil sa ilog Jordan. Kasi kung yung tubig yung nagpapagaling, unang lubog niya pa lang, magaling na siya. Tignan mo. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Kasi meron kang proseso, may plano siya. May plano ka, may purpose siya. Saan ka magtitiwala? Sa proseso mo o sa plano ng Diyos? Sa plano mo o sa purpose ng Diyos? Magtiwala ka sa Diyos, mas matindi yun eh. Mas matalino siya sa iyo eh. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi natin last week sa ating preaching, from overthinker to overcomer, ikaw may risk na iba na yung ugali mo bukas. Ikaw may risk na iba na yung commitment mo sa Panginoon bukas.
May tendency na iba na yung ugali natin, pero ang Diyos hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, He is the same today, and He is the same forever. At yung tapat na Diyos, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kaya kapatid, I don't know who is this for. Maybe pang ilang try mo na. Kapatid, try again. Maybe pinag-pray mo na. Pray again. Maybe nag-worship ka na. Worship again. Maybe nag-serve ka na kay Lord. Mag-serve ka uli. Maybe nag-volunteer ka na before. Mag-volunteer ka uli. Mag-commit ka uli. Kasi naniniwala tayo na yung blessing wala sa lugar. Yung blessing ay nasa pagsunod. Amen? Pinagaling siya, hindi dahil nasa Jordan River siya. Pinagaling siya dahil nilet down niya yung kanyang pride. Dahil nilet down niya yung kanyang pride. Your pride can block the very miracle you are praying for. Because pain is something that will either soften your heart or draw you closer to God. Yung pain na pinagdadaanan mo, pwede niyang palambutin o patigasin yung puso. Pwede kanyang mapalapit sa Diyos or mas mapalayo sa Diyos. Your choice. Pain plus pride equals delay. But pain plus surrender leads to breakthrough. Amen? So ngayon, alam mo na, alam ko na, that pain is real. Pain has a purpose. But if you don't surrender, you will stuck. Because your breakthrough is not in your opinion. It's not in your comfort. It's not in your control. Your breakthrough is on the other side of obedience. Are you learning so far, mga kapatid? Are we learning? Meron ba tayong nakukuha galing sa Panginoon? Lagyan natin sa comment section, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Hallelujah. And some of you, you've been carrying pain for a long time. Pain galing sa mga tao, pain from the past, pain from mistakes, pain from things you don't even choose. Di mo naman pinili. Pero magiging totoo ka lang, kapatid. Kung kukumustahin ka, at kung mapapahaba lang yung kwento mo, pagod ka na. Hindi sa ginagawa mo, pero sa dinadala mo. At yung prayer mo matagal na, Lord, alisin mo ito. Lord, ayoko na po nito. Lord, pagalingin mo na ako. But what if God is not just trying to remove your pain? He is trying to redeem it. Because ito po yung katotohanan, mga kapatid. You're not the only one who experienced pain. Hindi lang ikaw yung na-experience ng sakit. Si Jesus din. Jesus experienced pain. He was rejected by people He came to save. He was betrayed by someone close to Him. Jesus was misunderstood, judged, mocked, beaten, and then, kahit na siya ay hinusgahan, na kahit si Jesus ay na-betray, na kahit na si Jesus ay na-misunderstood, kahit na siya ay minak and beaten down, anong ginawa ng Panginoon? He carried the cross for you, kapatid. Not because He had to, but because He chose to. Hindi tumakbo si Jesus. Nung nandun na, papunta dun sa cross, dun sa Mount of Golgotha, dala-dala niya yung krus. Sabi ng scripture, ilang beses siyang bumagsak. Pero ilang beses ding bumangon ng ating Panginoon. Why? He walked through it, and on that cross, hindi niya lang kineri yung pain, yung suffering, yung sarili niyang suffering noon. May sariling physical suffering si Jesus noon. May sariling emotional suffering si Jesus noon. Pero hindi niya lang dinala yung sarili niyang pain. Dinala niya rin yung pain mo. He carried your pain too. Your rejection, your shame, your failure, dinala yan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng scripture, by His wounds, we are healed. Amen? Amen? Kailangan ko po ng 3 tao na maglalagay sa comment section, I am free and I am healed because of Jesus. And because doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng salvation. What makes you think that He cannot use your pain to bring transformation?
Hindi ka ba nagpapasalamat? Inalaw ng Panginoon yung failure na yon. Inalaw ng Diyos yung pagbagsak na yon. Inalaw ng Panginoon yung disappointment na yon. Inalaw ng Diyos yung delay na yon kasi tinuturuan ka niya na mas magtiwala sa Kanya. Amen? Pinrove ni Jesus sa krus ng Kalbaryo that yung pain, kapag yan ay surrendered sa ating Panginoon, hindi siya sayang. So maybe, the pain that you're trying to escape is the very place where God wants you to meet. Before I end, maybe laman ng prayer mo ngayon, Lord, alisin mo na. God is saying, ipagkatiwala mo sa akin. Not hide it, not suppress it, not pretend it's not there. Surrender it. If that's you, and maybe nakipag-usap ang Panginoon sa iyo through this message, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi ka useless, hindi ka sira. God can heal you, God can restore you, and God can use what hurt you. Hindi sayang yung sakit mo, hindi sayang yung story mo, hindi pa tapos yung story. The best is yet to come at gagamitin ng Diyos lahat ng pinagdaanan ko. Amen? Let's put in the comment section, the best is yet to come. Alam niyo po, sa tinagal-tagal ko na nandito sa Kabanatuan, dito sa Nueva Ecija, especially na lang dito po sa mga kasama natin sa GIA Kabanatuan, salamat po sa Panginoon sa serve team na nandito po sa back-end. No? Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam niyo kung sino po kayo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyo. No? Nagkaroon po ng technical problem kanina pero napakabilis po nila. No? Parang si Spider-Man kung mag-troubleshoot. And kung kayo po ay nagnanais din to serve the Lord, welcome na welcome po kayo sa GIA Kabanatuan. Pero alam niyo po, wala pa po ako nakita na taga GIA Kabanatuan kumakain ng hilaw na manok. Pare, merienda tayo sa bahay. Ano yun? Anong may meriendahin natin? Hilaw na manok. Walang ganon. Wala pa rin ako nakita na ang merienda niya, paminta. Wala pa rin ako nakita, pumapapak palagi ng bawang o sibuyas. Wala rin ako nakita, kung meron man, baka yung katabi mo sa kanan, umiinom ng toyo. May toyo, pero hindi yan umiinom ng toyo. Umiinom ng suka. Yung aalokin ka, inom ka muna. Ano yan? Suka, dato puti. Walang ganon. At higit sa lahat, wala pa akong nakitang tao na lang din na kumakain ng kasirola. Pero yung hilaw na manok, kapag hinalo mo sa bawang, sibuyas, paminta, toyo at suka at nilagay mo sa kasirola, ang mabubuo, adobo. Tama ka, baka ilagay mo dyan sinigang. Pero adobo kapatid, just in case. Lagay natin sa comment section, adobo. Alam mo sa buhay, may mga sitwasyon din, parang suka ang asim, parang toyo ang alat, parang paminta minsan nakakabahing, parang hilaw na manok, parang hindi mo maintindihan. Pero pag pinagsama-sama mo, yung mga hindi mo maintindihan mo rin na mayroong dahilan ng Panginoon. Kaya sabi ng Romans chapter 8, verse 28 na, and we know that in all things, hardships, difficulties, disappointments, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Do you love God? Sa mga nagmamahal sa Panginoon, ilagay niyo sa comment section, I love you, Jesus. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Your pain is real. Your pain has a purpose. Yet your pain requires surrender. Pagod ka na? Ayaw mo na? Ang Diyos hindi pa. May plano pa siya para sa iyong buhay. Every eye closed and every head bow. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga oras na ito sapagkat pagdating sa iyo, merong pag-asa. Marami pong salamat sapagkat pagdating sa iyo, meron pong kagaanan, meron pong kapayapaan at higit sa lahat, sa iyo po merong kasagutan. Panginoon, salamat po sapagkat pagdating din sa iyo, hindi po sayang yung pain na meron kami. Minsan po nakakareklamo, minsan po nakakaduda na.
Minsan po nakakasuko na. Minsan, Panginoon, nahihirapan kami na i-process ito. And most of the time, we try to suppress that pain. And minsan, Lord, nauunahan po ng pride. Sapagkat akala po namin, kapag hindi po kami naging totoo, kaya po namin palampasin. But Lord, sa oras na ito, we trust you. We trust you, Lord, sapagkat walang ibang kaming pinagkakatiwalaan kundi ikaw. Panginoon, salamat po. Patuloy mong kausapin ang bawat isa. Wherever they are, Lord, and whatever they need, minister to them. Touch their hearts and their minds, their lives, Lord. We surrender everything to you. That pain, that disappointment, that test, that failure, that unmet expectation, that wrong decision in the past, yung mga bagay na pinagsisisihan po namin hanggang ngayon, Lord, salamat sapagkat sa iyong kamay, meron po itong purpose. God, we glorify you. Nakikita mo yung situation and season na meron ng bawat isa. So Lord, salamat po sapagkat alam namin, pagdating sa iyo, hindi sayang yung aming test. Hindi po sayang yung aming mess. Hindi po sayang yung aming buhay. Napakabuti mong Diyos. Salamat po sapagkat meron kang nire-reveal ngayon sa buhay ng bawat isa. Lord, continue to touch each and every one. Panginoon, sa'yo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay sapagkat kung wala ka, without you, we are nothing. Lord, yakapin mo ang bawat isa. Pakalmahin ang lahat ng napapagod. Bigyan ng kasagutan lahat ng nagtatanong at higit sa lahat, bigyan ng kapayapaan ang lahat ng mga tao na nangangailangan nito. Kagaanan sa lahat ng nabibigatan, kagalingan sa lahat na nangangailangan. And I speak healing in the name of Jesus over your life, kapatid. Huwag mong i-end ang iyong buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa Diyos. Meron pa siyang plano para sa iyo. The best is yet to come. He's not done with you yet. Hindi pa tapos ang Panginoon. Don't waste your pain. Don't waste the lesson. Don't waste the experiences. Don't waste your purpose. Don't waste your pain, kapatid. Huwag kang matakot na lumapit sa Diyos. Panginoon, sama-sama po kaming nananalangin at patuloy, Panginoon, na kayo ang Diyos na manguna sa bawat isa. Naniniwala kami at nananampalataya na meron ka pong ginawa sa hapon na ito. Lord, hindi ko sila nakikita pero nakikita mo sila. Hindi ko sila kasama pero lagi mo kaming sinasamahan. Lord, I don't know their current season and situation pero alam mo ito. Patuloy mo silang yakapin at higit sa lahat, O Diyos, yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo at kapayapaan ng dumaloy sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. We surrender everything to you. Kapatid, nasan ka man ngayon, and if it's possible, pwede bang taas mo ang iyong dalawang kamay? And I want to declare over your life, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you today and forever. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, we pray. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mabuting mabuti ang ating Diyos. Praise God, praise God.